What's up mga Kapitino? Welcome back to our YouTube channel. I'm Reyna. I'm Eliza. And I'm Eliza. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, baka naman! So guys, kanina nag-post kami sa Twitter ng pinapatanong namin kayo about sa inyong mga katanungan patungkol sa wika. So sasagutin namin yon. But, wita, Cheese! Kasagutin namin ito ng Pakolyo, Gen Z, 90s, at Ethnoleg. bago ang lahat, magmamay-batayan muna tayo para malaman natin kung sino sasagot ng Ethnoleg. So, let's go guys! Maibataya! Ikaw. Next naman is Konyo. Maibataya. Uwi na. Uwi ka na. So, next naman is 90s. So, dalawa na lang kami. Ano magbabato? Go. Bato, pick. 90s. So, ako na guys yung Gen Z. Zayna Parake. Hello sis! Bakit mahalaga ang paggamit ng sariling wika sa edukasyon? Mahalaga ang paggamit ng ating wika sa pag-aadal at pagtuturo dahil dapat na hatagan halaga ang ating sariling wika. Lalo na sa paaralan kay papanon na lang nato ay pagmamalaki ang sarili na kultura kung puro lang tayo ang English. So sino na? So, ayon naman kay kay Winnie the Pooh. Ano ang dapat gamitin sa susunod at darating pang SONA ng mga pangulo sa Pilipinas? Pilipino or English? Para sa akin mga Pilipino dapat. Kasi guys, DBH guys, hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas, marunong mag-English. So, paano nila makaka-catch up ang mga informations at magiging aware sa mga nangyayari sa Pilipinas kung hindi nila gets yung mga pinagsasabi ng Pangulo, di ba? Sino next? You. Ano naman yan? Ano ka? Konyo. Konyo. Ayon For kay the Konyo. ayon naman kay Eskimiyamu, Estimiyam. ano ang kaugnayan ng wika sa identidad at pagkakilala ng isang tao? Ang wika is super important talaga. Super important part ng national identity ng isang bansa, you know. It's like a way to showcase yung culture, history, and pagkakilala ng mga tao. Yes. Through wika, VFR. a country can totally define its own traditions, Oh, beliefs, that's a and values, di ba? Yes. So, ayon naman kay Sasa Girl, paano mahambing ang wika sa dalawang pangusap? For me, ang wika ay isang makapangyarihang tulay sa pagitan ng diwa at damdamin ng bawat isa. Ito ay tila may hahambing sa panahon, tila may hindi mananatiling tahimik o isa. Perfect. So guys, natapos na natin ang challenge. Pero may one last question pa tayong sasagutin. Siyempre, lahat tayo sasagot, no? Mamili ka na nga, Miguel. Ito, ganda to. Ayon kay Malapitan, ano ang mas mahalagang ginagamit ng mga Pinoy? Wikang Pilipino o wikang Ingles? So, ako na para sa silang mahalaga. Yung Pilipino is wikang Ingles na natin. Natuto sa pamamagitan nito, natuto tayo komunikasyon sa ating mga kapwa sa English naman. Pares naman sila sa Pilipino, pero pinaibahan lang is yung natuto tayo makipag-communication sa ibang mga lahi. So, sino naman?
For me, parte lang sila for me. Ang wikang Pilipino kasi, hindi lang siya basta wika. Ito kasi yung pagkakakilanlan natin. Sa English naman, nakakatulong siya para makagather tayo ng other information, like pag naghahanap tayo ng mga information para sa kailangan natin, ganyan. Wala na, nasabi niya na lahat. Pero guys, dapat balanse tayo sa paggamit ng English at Filipino dahil ito ay parehong mahalaga sa mabisang komunikasyon at koneksyon. So, correct kayo guys. Dapat talaga balanse ang paggamit natin ng wika. Hindi porket prepare mo mag-English, hindi ka na agad magtatagalog. Paano naman kasi yung mga nasa paligid natin hindi marunong mag-English, di ba? Tsaka ito pa guys, yung mga yung mga mali-mali grammar, binabash nyo agad kasi, sinasabihan yung bobo kasi mali-mali grammar. Hindi ba siya na marunong ka mag-English para masabi mong bobo yung isang tao? Dapat guys, i-correct natin sila, i-organize. So guys, bago ang lahat, magbibigay kami ng fun facts about sa wika. Merong 117 dialekto sa Pilipinas. Ang unang alpabeto na ginamit sa Pilipinas ay tinatawag na baybayin o alipata. Ang ama ng wika ay si Manuel L. Quezon. At ang opisyal ng wika naman ng Pilipinas ay wikang Ingles at wikang Pilipino. A few moments later. Wait na!